tayo sa ating Panginoon. Panginoon, magandang umaga. Panginoon, kami nagpapasalamat sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin sa buong linggo. Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, na kami humihingi ng patnubay sa bawat araw-araw na gawain mula sa aming pamilya, sa aming mga katrabaho, sa kalsada na aming na tinatahak. Panginoon, kami humihingi ng basbas sa aming araw-araw na pamumuhay. Panginoon, gabayan mo ang bawat isa sa amin. Gabayan niyo, Panginoon, ang aming namumuno mula sa pinakamataas at sa pinakamababang antas ng pamumuhay ng mga tao. Panginoon, himingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala at patnubayan niyo po kami. Gabayan niyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga nararamdaman sa aming mga kalusugan. Panginoon, alam ko, Panginoon, na sa aming mga bagay na aming nararamdaman, mayroon po pong hangganan sa piling niyo, Panginoon, at kami yung niyayakap sa araw-araw. Panginoon, wala na po kaming ibang hinahangad kundi ang maging mabuhay ng tapat, masaya at puno ng pag-ibig ang bawat isa. Sa aming pananamba nitong araw na ito, Panginoon, itinataas namin ang bawat isa na maging galak at maging maligaya ang pag-serve sa inyo. Panginoon, yun lang po ang aming dinadalangin sa ngalan ng inyong Ama at ang iyong anak na si Yesu Cristo. Amen. Amen. Praise God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ayan, so, palakpak lang po yan para sa tao. Sa Diyos po! Amen! So, napakapalad po natin na sa kabila ng masungit na panahon ay nandito tayo ngayon para magpalakasan. Tama po ba? Magpaalalahanan po tayo na tayo po ay dapat na magpatuloy kahit po may mga pinagdadaanan tayo sa nahamon sa buhay. Diba? Wala naman exempted dyan eh. Lahat tayo may kanya-kanyang problema ang kinakaharap. May mga pagsubok at salamat sa Diyos sa mga trials and testing na atin pong kinasusuungan araw-araw dahil yan po'y patunay na ikaw, kapatid, ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya magpasalamat po tayo kung meron tayong mga pinagdadaan ng kabigatan dahil ang mga pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Diba sabi niya, lumapit kayo sa akin. Tama po ba? Matthew 11:28. Kayong mga napapagal at nabibigatang lubha sa inyong pasanin at bibigyan ko ng kapahingahan ang inyong kaluluwa. Ang sarap nun, po, na lagi nating sinasabi, ay hindi ako mag-church kasi magpapahinga ako. Ang linaw ng sabi ng Bible, kung gusto mo magpahinga ka, kapiling yung mga anak ng Diyos na nagpupuri sa Panginoon. Magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. So marami pong mga kapatiran ang wala, sila JR at si Beth. Bakit nga ba Z? Ang pangalan niya Elizabeth. Di para sa akin Beth, no? Si Z, yan ang palayaw niya, layo. Si Beth at si JR ay nag-message or nag-chat na bigla ang sumakit yun dyan ni JR. Kung kailan siya ay papunta na rito. So, yan. So, pag-pray natin yung kalusugan ng kapatid natin ito dahil hindi lang to isa, 2 beses niyang nararanasan. Parang palagi na. So, kailangan niyang i-push na, magpa-check up na. Magpatingin na kasi mahirap naman na hinuhulaan mo lang, kinakapa-kapa mo lang. So, mga doktor din naman ay galing sa Diyos ang karunungan yan. Dahil wala namang bagay na pwedeng ma-achieve ng tao kung hindi galing sa ating Panginoon. Amen po ba? Mga doktor, nagdadalubhasa yan, nagsusunog ng kilay ng ilang taon, 10 taon ba? Diba? Hindi biro. Pero lahat ng yan dahil sa grasya ng ating Panginoon. Okay po. So kanina, sabi, asan na ba yun? May nagsabi dito na tatanggap ka ng pagpapala kung deserve mo. Wala po sa atin ni isa ang deserve. Pansin niyo yan? Wala. Kahit gaano ka kabait, kapatid, kahit gaano ka kasipag, di natin deserve.
Dahil lang sa grasya ng Panginoon, kaya meron kang blessing. Amen po? Kaya nai-enjoy mo yung bunga ng iyong pagod. Nai-enjoy mo yung fruit ng iyong labor dahil sa biyaya ng Panginoon. Walang sinuman sa atin ang pwedeng magsabi, oy, deserve ko to kasi mabait ako eh. Kasi masipag ako. Kasi madiskarte ako. Hindi. Sa Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Dahil sa biyaya niya, kapatid, kaya ka meron yan ngayon. Dahil sa grasya niya, kapatid, kaya malakas ka. Kaya may kakayahan ka. Kaya meron kang karunungan na gampanan, gawin yung iyong mga duty at sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, ay nararanasan mo ang blessing. Ang ganda po ng verse na binigay sa atin ng Lord. Ay, sorry anak, nag-feedback. Sabi niya doon, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Ay, naka-on? Pwede? Praise. Ayan. Kaya pala nag-feedback. Wala na anak. Praise. Hindi. Ito ang amo ko eh. Praise God. Ayan, so pa-testing na lang po. Pray. Ayan. Test mic? Okay na? So sabi dito, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Big sabihin lang po, pagka mahal mo yung buhay na binigay sa'yo ng Lord, at mahal mo rin yung taong sasabihan mo, mag-iingat ka ng salitang bibitawan mo. Tama po ba? Kasi sabi dito, sabi nga ng verse, life and death. Ayun yan, di ba? Has the power of life and death. So may kapangyarihan talaga, pwedeng kamatayan ng bunga. Oo nga, kasi pag matalas yung bibig ng isang tao, no? Pwedeng nasugatan sa sakit ng iyong word. Pero meron din naman talagang binibless din yung mga salitang i-apply natin din yung Proverbs na open rebuke is better than secret love. So, mas mainam na yung iko-correct ka na nasasaktan ka kaysa pabayaan ka naman na mapahamak ka. Tama po ba? So, ang kabuuan nun ay tayong lahat ay tinuturuan na maging mapagpigil, mag-isip muna bago magsalita at ipag-pray din yung sasabihin natin na ito'y makakabuti, makakatulong at magiging pagpapala. Amen po? Andito po ba lahat ng Sunday? Oh, di ba? Si Nene lang wala. Sino nga yung in-invite mo ngayon, anak? Ivan. Si Ivan. Taga saan si Ivan? Imelda lang. Taga Imelda lang. So, welcome Ivan. First time maka-attend ng church, hindi. Lagi na. May mga Christian, churches na ina-attenan. So, ano po? Amasina. So, hindi na bago sa'yo ang ganito. So, mapalad ka kasi patuloy kang nakakarinig ng word ng Panginoon. At yun po yung kailangan natin na hindi po natapos sa isang verse lang yung alam mo, kundi tayo po'y magpatuloy. Last Sunday, ang atin pong topic ay Relationship, not religion. relationship na religion. So, naturuan tayo doon na napakahalaga ng relasyon natin kay Jesus. So, kung meron man tayong mas pinapahalagang relasyon, una, ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. So, naturuan din tayo, naunawaan natin na napakahalaga pala na yung relasyon natin sa Panginoon, atin itong pinapalago. No? Humahakbang tayo tungo sa paglago, pagtatag, paglalim natin sa ating kaugnayan sa ating Savior o sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na pag-aralan natin na walang relasyong lumalalim, tumatagal, na wala kang ambag. Tama po ba? May ambag ka, kapatid, sa karelasyon mo, may gagawin ka para ang relasyon ninyo ay tumagal. Tama po ba? Maging, maging maayos, sabi ni Giselle. Maging, magkasundo kayo, magkaunawaan kayo. Kasi nga mahalaga yung relasyon natin sa isa't isa. Okay po? So, ngayon naman po, at tayo magpatuloy sa gawain ng Lord. Tayo po ay magpalakasan sa salita ng Panginoon. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay, nandyan po sa ating monitor. Ano po yan? Pahiram po ng Bible na Tagalog.
Kasi yung aking Tagalog Bible ay wala na. Asan po ang Tagalog Bible natin? Doon? Sa ano, Kaya nga sabi ko mag-print kaso, ayan po, pananampalataya at pananampalataya na may Gawa. Tayo pong lahat ay tumayo. Kasi wala na po akong Santiago. Nawala na yung Santiago dito sa tagal na. Ano yung tawag doon pagka nawala ka sa JC, nagli-lift ka? Nag-lift the earth yung book ng James. Napagod. Marami na. Kahit yung Peter, bawas na rin. Yung John, di ko na alam. Mahirap na po kasi ikabit. Okay? So sa aklat ng James or Santiago, chapter 2, verse 14 to 26. Basahin niyo po, church, please. Okay, lakasan niyo po na naririnig ng inyong spirit and soul. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay pananampalataya? Ngunit hindi naman ito maliligas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid na walang maisot at walang makain. kung sasabihin ninyo sa kanya, patubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi nyo? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Pakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangihilig pa. Isang mahal, nais Nais ko bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba ating amang si Abraham ay pinuri ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang inihandog niya si anak na si Isa. Dito ay makikita mo magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham Si ay Abraham ay sumampalataya sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinuri ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babae na nagbebenta ng halip. Pinatuloy niya ang mga Israel at Tinuri pa sa kanila ang magandaan. upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niya iyon, siya ay tinuri na matuwid. Patay ang katawan, walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Amen. Let us pray po. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito. Maraming salamat po na kami ay may kalayaan na sumamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa Spirit ng pagsamba, Espiritu po ng kagalakan, kung saan kami po ay punong-puno ng pagpapasalamat na ikaw ay aming nararanasan. Ang katuparan po ng inyong mga salita, mga pangako nyo po, ay amin pong nararanasan sa araw-araw naming pamumuhay. Ngayon po aming itinataas sa inyo ang amin pong sama-samang pag-aaral ng inyong banal na salita. Pangunahan niyo po kami sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na maintindihan po namin ang inyong kalooban, maunawaan po namin sa isang simpleng kaparaanan ng inyong itinuturo, at ito po ay tunay na tumimo sa puso namin at mai-apply po namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Dahil ito po yung inyong kalooban na kami ay lumago, lumalim, tumatag kami sa pagkakilala namin sa inyo. Habang kami nabubuhay, Panginoon, tulungan mo kami na palagi kaming naroon sa pagnanais na ang kalooban mo, ang nais mo lamang ang aming maisagawa. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, sa blessing na spiritual na aming matatanggap ngayon. I pray ang Spirit ng katotohanan ang siyang maghari, ang siyang mamayani sa aming kalagitnaan. I pray, Lord, na katagpuin mo po ang iyong mga anak na narito ngayon. Higit mo silang kilala kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Nakikita mo po ang kanilang mga daing, ang kanilang pagsusumamo.
I pray, Lord Jesus, na kayo po ang kumatagpo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, lalo tigit ang kailangan ng kanilang kaluluwa. Thank you, Lord God. Anumang kulang, ikaw ang magpupuno. Maraming salamat dahil ang presensya mo ay sapat sa aming kalagitnaan. Sapat po upang kami ay makadama, Lord God, ng tunay na kapunuan anumang kulang namin, Lord. Salamat sa biyaya mong sapat, sa grasya mong apaw-apaw. Panginoon, kami ay lalabas sa lugar na ito, nataglay namin ang kapunuan, ang pagpapala, ang kagalingan sa anumang sakit at karamdaman, anumang mga pag-aalinlangan, Lord. I pray na dagdagan mo po ang aming faith sa inyo, Panginoon. Sa tulong ng Holy Spirit, salamat po. Sa iyo lamang ang mataas na papuri. Gamitin mo lamang ako, O Diyos, bilang alulod at daluyan ng pagpapalang espiritual. Kayo po ang maitaas at inyong abang lingkod ang siyang maibaba. Magningas po nawa ang ilaw, ang liwanag na nagmumula sa iyo. Ikaw ang aming itinataas at binibigyan ng mataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen at Amen. Opo na pong lahat. Praise God. Ang pag-aralan po natin ngayon ay ang hinihinging patunay, no, sa ating pananampalataya sa Diyos, na o di kaya mas madaling unawain yung inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya na may makita, no, sa atin na epekto ng ating faith na gawa, na may makitang bunga nito sa atin pong pagsunod sa ating Panginoon. Isa-isahin po natin yung mga verse. Medyo malalim yung kahulugan dito sa Santiago, pero parang pareho din naman. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa? Pareho ba? Pareho ba, kapatid? Ngunit hindi naman niya pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Okay. So, marahil yung iba dyan na nagbabasa talaga ng Bible. Diba? Ano ba yung sinabi sa Ephesians? Sa Ephesians kasi, ang sabi doon, andyan ba sa Ephesians? Next verse, kapatid. Aklat ng Epeso, chapter 2, verse 8 to 9. Anong sabi? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Now, pwede ba natin masabi na ano yun? Sila, parang magkasalungat, magkaiba, yung sinasabi ni Apostle Paul sa sinasabi ni Santiago. Ganito po yun. Sa aklat ng Ephesians or sa sinasabi ni Apostle Paul, ang tinutukoy niya dito, na save ka dahil sa iyong faith. Okay po? Hindi dahil mabuti ka, hindi dahil may ginawa ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil religyoso ka, kundi dahil sa grace. Kaya nga dito natin kinuha yung pangalan ng Grace from Heaven Church. Yung verse natin, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. So sabi dito ni Apostle Paul, dahil sa grasya ng Diyos kaya ka na-save. Hindi dahil sa may ginawa ka para wala kang maipagmalaki na, oh Lord, gamitin ko na naman yung word na deserve. Lord, deserve ko kasi mabait ako since birth. Di ba? Wala akong inagrabyadong tao. Wala akong nilamangan. Mabait akong anak. Mabait akong magulang. Mabait akong asawa, may ganun. Totoo naman talaga, di ba? Mayroon naman talagang likas ang kabaitan na mabait ang tao. Pero, kahit gaano ka man kabait, kapatid, may kahinaan ka. Naniniwala kayo ron? May kanya-kanya tayong kahinaan. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa katupa sa paningin ng madami, meron tayong mga kapintasan. So, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, na save ka dahil nagkaroon ka ng pananampalataya at dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang sabi naman ni James sa Santiago chapter 2 verse 14, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman pinapatunayan sa gawa? Mag-iisip ka, no? Ba't ganon? Sabi ni Apostle Paul,
Na-save ka dahil sa faith mo, hindi dahil sa gawa. Pagdating naman kay James, oh, bakit may faith ka, wala kang gawa? Ang sabi nga doon, faith without ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya nga, ang pamagat ng ating pag-aaralan ay pananampalataya na may gawa. Ang ibig sabihin nito na James, save ka na. Okay? Save ka na, di ba? Naligtas ka na. Bakit? By grace. Sa grasya ng Lord, na-save ka, nanampalataya ka. Andun na. So, kailangan kapatid, may makita sa iyong gawa. Magkalakip dapat yung faith mo at yung gawa mo. Nakakaintindihan po ba? Hindi po ito kumukontra. Hindi kumukontra si James sa sinasabi ni Apostle Paul. Ang sinasabi lamang dito ni Santiago na sinasabi mong may faith ka. Asan ang iyong patunay? Asaan ang mga gawa mo na nagpapatunay na ikaw nga ay may pananampalataya? Yun po yung ibig sabihin ni Santiago. Kaya nga, anong sabi niya dyan sa next verse? Sa gayong pananampalataya, halimbawa, kaya nga ang ating pag-aaralan, number 1, meron ba dyan yung mga proof? Mga proof natin? Meron pa tayong verse. Saan nga ba nagmula yung ating faith? Meron ba? 1 Corinthians 15? Saan ba kapatid nagmula ang ating pananampalataya? Kasi sabi kanina, nanampalataya ka sa Panginoon, kaya ka naligtas. At yung atin namang title, kailangan may pananampalataya ka, may makita ding gawa sa'yo. Saan ba nagmula yung faith? Sa 1 Corinthians, ito po yung dito nagmula ang ating pananampalataya. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Mga kapatid, ngayon ipinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinapangaral ko sa inyo. Sino nagsasalita? Si Paul pa din. Apostle Paul. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng Inyong pananampalataya. Amen. Naligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. O malapit na tayo. Ibig sabihin, kaya walang kabuluhan, yung pananampalataya mo hanggang labi lang. Walang hakbang, walang gawa. Diba? Paano mo masasabing may pananampalataya ka sa Diyos kung nanghihinayang kang magbigay ng oras para sa Diyos? Nagkakaintindihan po ba? Kasi bakit ako magsasayang ng oras dyan? Meron ba akong mauuwing bigas pagkatapos ko makinig? Diba? Meron ba akong mauuwing pagbayad ng mga bills pagkatapos ko umupo dyan ng 2 oras? Doon papasok yung pananampalataya. Nauunawaan po ba? Nauunawaan natin, naniniwala tayo, nananampalataya tayo na sa pakikinig natin ang Word, which is Word ng Panginoon, tumatatag tayo sa pagharap sa mga problema, mga pagsubok. Kaya natin dahil may pinangahawakan tayong pananampalataya sa salita ng Diyos. Sabi ng Lord, huwag kayong mag-alala. Huwag niyong alalahanin ang bukas. Sapat na ang inyong alalahanin sa bawat araw. Pero bakit minsan, ako din guilty dito, yung 1 taon pa, inaalala ko ngayon pa lang. Pwede namang palang matulog ako ng mahimbing, next year pa yun, ba't ngayon inaalala ko na? O, diba? O, diba, pag may mga big event tayong pinag-aandaan, paano kaya yun? Diba? Next year pa yun, next month pa yun. So, naubos na yung oras mo, yung lakas mo, nawalan ka na ng kapahinga, nawalan ka na ng kapayapaan, kasi inubos mo na doon. Sabi ng Bible, sapat na ang alalahan ninyo sa bawat araw. Okay po? So, ang sabi dito, sapagkat 3, ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin, sabi ni Apostle Paul, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, tulad din ng sinabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, tama, may 6 pa? Nagpakita siya sa Nagpakita malimandang kapatid na nagkakatipon. siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan.
At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Mga kapatid ko sa pananampalataya, malinaw po na pag tinanong kayo saan ninyo kinuha o saan nagmula, anong basihan ng inyong kaligtasan o ng inyong pananampalataya? 1 Corinthians po, andyan po yung salita ng Diyos na pinagmula ng ating faith. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 6. Aralin po natin para na ididepensa natin yung ating faith, na ipapaliwanag natin ng tama. Ang faith ko, si Jesus Christ namatay dahil sa aking kasalanan. At hindi siya nanatiling namatay. Nabuhay siya after 3 days. At yung pagkabuhay ng Panginoon, patunay na hindi siya basta tao lang, kundi siya ay anak ng makapangyarihang Ama ng Diyos. Siya ang nag-iisang anak ng Diyos na tagapagligtas nating lahat. Nagkakaintindihan po ba? So dito po nagsimula ang ating pananampalataya. Una, sabi na Apostle Paul sa Ephesians, naligtas ka, na-save ka, dahil sa grace ng Lord, dahil nanampalataya ka. Saan nagmula ang iyong faith? Dito sa Corinthians. Sabi ng faith, sabi ng Corinthians, naligtas ka sa pamamagitan ng iyong paniniwala na si Christ ay namatay dahil sa iyong kasalanan. At nabuhay siya ulit. O, diretso na po tayo. Sa ating teksto sa Santiago, ang number 1 po na hinihingi sa atin na patunay na dapat makita na meron po tayong kasamang gawa sa ating faith. Pero to save ka na hindi mo ginawa dahil para ka lang ma-save. Save ka na. In-accept mo na si Lord Jesus as your Lord and Savior. Na-apply mo na yung Ephesians 2:8-9 na by grace you are saved. At hindi ito dahil sa good works mo, kundi sa grasya ng Panginoon at dahil sa faith mo. Ang sabi dito, number 1, nandyan ba kapatid? Anong sabi dyan? Ipakita mo ang pananampalatayang may gawa sa pagtulong sa kapwa. Tama ba yun? Sabi sa Santiago. Halimbawa, sundan natin, balikan natin yung Santiago. Balik tayo sa teksto. Kasi tinuturo dito ni Santiago kung ano yung pananampalatayang may kasamang gawa. Sabi niya, halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidulot sa kanya iyon? Kayo na rin ang sumagot. O di ba humingi ng tulong, sabi mo, God bless you kapatid, pinag-pray na kita. Pero pwede mo namang abutan ng 50 pesos. Tama ba? Amen. So yung pananampalataya mo may kasamang gawa. Kasi naniniwala ka na yung ginawa mong pagtulong sa kapwa, makakabuti sa kanya yon. Or hindi ka magdadalawang isip, tingnan muna, walang-wala na nga ako, magbibigay pa ba ako? Nananampalataya ka na yung ibinigay mo, ibibalik din sa'yo ng Lord. Tama po ba? Higit pa. Higit pa. Dahil marunong kang umabot, marunong kang tumingin dun sa mga nangangailangan. At naniniwala ka dun sa salita ng Lord. Nanampalataya ka. Ang sabi sa Bible, kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. So kung nagtanim ka ng pagmalasakit, pagmamahal sa iyong kapwa, kapatid, hindi tayo mahihirapang humingi din ng tulong pag tayo ang nangangailangan. Di po ba mas masarap magbigay? Hello! Lahat naman tayo dito naka-experience magbigay. Amen. Tama po ba? Mas masarap. Mas magaan sa pakiramdam. Yung hindi tikom ang kamay mo para sa pangangailangan ng iba. Lagi ko dong itinuturo, pag ang isang tao o pag ang iyong kakilala, kamag-anak, kaibigan na kailangan ng 1,000, huwag mong pilitin kung hindi mo kayang magbigay ng 1,000. Hello? Kung may 100 ka, o sige, 100 pa 900 na lang kailangan mo. Tama po ba? Bakit mo pipilitin magbigay ng 1,000? Kaya mo lang magbigay ng 100. Kaya mo lang magbigay ng 200. Tama po ba? O wala po akong 1,000, wala akong 100. Pero may bigas po ako 5 kilo. Di hatiin mo. Tama po ba?
O di kaya, sobra naman po kalahati, o di 1 kilo. Nakatulong hindi. Nakatulong. May gawa ang faith mo, wala? May gawa. Yun po yung ibig sabihin ni James. Hindi ibig sabihin na kailangan mong gumawa para ka magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Gagawa ako ng mabuti para tiyak na tiyak sa langit ang punta ko. Hindi po. Gagawin kong lahat, magkakawang gawa ako. Magbibigay ako sa mga charity. Marami akong pera para mapaskil yung pangalan ko hanggang langit aabot. No. Hello po. Save ka muna. Kilalanin mo muna yung ginawa ni Christ. Kilalanin mo muna ang unang nagbigay sa iyo ang Diyos. Amen po? Una sa atin nagbigay ang Panginoon. Nakita nyo? Unang ibinigay ng Ama ang kaisa-isa niyang anak. Saang version? John 3:16. For God so loved the world that He gave. Nakita niyo po yon? Ibinigay niya ang bugtong niyang anak. At hindi ganun kadali yon. Nag-iisang anak ibigay para sa kasalanan ng mundo, ng lahat. Makapangyarihan, Diyos, nakaupo sa kanang trono ng Ama, tapos maghihirap, magdudusa, dahil sa kasalanan mo, at kasalanan ko, at kasalanan ng lahat. Sipin niyo po, hindi ganun kadali. Pero dahil ganun kawagas ang pag-ibig ng Ama, nakita po natin yon at napatunayan natin yon sa kanyang mga ginawa. Amen po? So yung verse natin dyan, sa Matthew, andyan po ba? Matthew, anong 25. version kapatid? 25. 25, makikita natin yung sinabi ni Jesus. Ang Panginoon na nagsasalita dito. Matthew chapter 25. Verse 31 to 40. Okay, 31 to 40. 25, 31. Sige, ano pong sabi? Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, tama po ba? Tama ba? Kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono Ng kalawal. ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Okay? Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa At sa kaliwa. at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala Ng aking ama. ng aking Ama. Ama. Okay, ng aking ama. Pumasok kayo, tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom, At ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at inyong dinamtan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. 37. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom At at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo aming dinalaw? Verse 40. Sabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak o pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Malinaw po ba? Ano man yung ginawa natin sa ating kapwa-tao, 'di ba? Ginagawa natin 'yon sa ating Panginoon. Malinaw dito sa verse. Sabi niya, kasi nung nauhaw ako, pinainom niyo ako. Tama po ba? Nung nagutom ako, pinakain niyo ako. Nung nakita niyong hubad ako, dinamitan niyo ako. Ibig sabihin, hindi ka nagdamot. Amen po? Hindi ka nang hinayang na tumulong. Pero mayroon din naman talaga dyan na nanamantala. Ano po? Na nag-iikot, na kung titingnan mo yung death certificate, 10 years ago na. Diba? Tingnan nyo, pag may nanghihingi ng abuloy. Oh, tingnan niyo yung papel. 10 taon na nakalipas, nanghihingi pa ng abuloy. Kaya hindi po ako nagbibigay ng pera. Binibigay ko po pagkain, tatalikod. Hindi po talaga siya nangangailangan. Po ba? Pagkain na lang po ayaw. Sorry po, di ba? Kasi gusto pera. So, ang sinasabi natin dito, hindi tayo pinipilit ng mga bagay na hindi naman natin kayang
ibigay. Kung ano, nga lang simpleng, wala ka naman talagang may abot. Pero tutulungan mo siya kung paano siya tumawid, paano siya makagaan dun sa bigat na dala niya. Tama po ba? Mga ganun, o ako na lang po ang pupunta, magantay na lang kayo dyan. Mga ganun simpleng bagay na ginagawa natin. Akala lang natin walang halaga yon. Yan po'y naka-credit, yan po'y nakasulat, yan po'y nakatala. Sa malalim na word nakatala, ano? Sa paningin ng ating makapangyarihang Diyos. Dahil wala naman pong nalilihim sa Kanya. Kita po natin sa verse. Kaya nga, ang sabi sa Hebreo, meron ba tayong verse? Meron ba tayo dyan supporting chapter 13. verse? Sa aklat ng Hebrew, ano yan? Chapter 13. Verse 13. Anong sabi sa 13? Wala rin akong Hebrew 13. Patuloy Kayo magmahalan bilang magkapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nagpatuloy ng mga anghel, lingid sa kanilang kaalaman. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganon. Itong verse na to, andito ngayon sila Ate Gina, sila Brother Hill, Sister Gina. Nandun sila ngayon, di ba? Bucor ba tawag ng tatay? Oo, nandun sila. Nire-reach out nila yung mga bilanggo. Nag-share sila ng gospel. O, ito yon. Yung verse na nakaraan, parang ang hirap i-apply. Maging makatotoo tayo, balikan natin. Anong sabi doon? Magpatuloy kayo, maging bukas ang inyong tahanan. O, paano kaya ma-apply natin ngayon to? Di ba? Ultimo gate, ayaw natin mabuksan, di ba? Kasi nag-iingat na tayo sa... Tama ba ba? Ang hirap nitong maging may apply na magmahalan kayo at maging bukas lagi ang inyong tahanan para taga-ibang bayan pa. O, di ba? Samantalang... Ubus naman ang Oo. Di ba? Kaya nga hindi tayo natutulog na hindi tayo sigurado na hindi nakalaklakat. Kasi talaga namang may mga kapwa tayo na talagang nananamantala ng mga may mga ganong ano. Pero ang sinasabi natin dito mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag tayong mag-atubili, huwag tayong magdalawang isip na i-extend yung ating mga kamay sa nangangailangan naman talaga, na kaya naman natin po, na hindi naman kailangan pigain ka kapatid. Hindi yun ang tunay na pagbibigay. Ang tunay nga daw pong bless, ay yung walang-wala ka na pero nakakaya mo pang magbigay. Yun ang totoong meron. Yung tipong, ito na lang yung pera mo? Yes! O, isang example dyan sa MJ, ano? Ano sabi ni MJ? Saka na yung sa akin. Mga magulang ko muna. Sarap, ano po? Sarap nag-bless, no? Yung saka na lang. Sila muna ngayon kasi sila yung nangangailangan. Pero may mga anak na, teka muna, ako itong nagpapakahirap eh. Diba? So, hindi rin naman pong masama na magtira ka rin para sa sarili mo. Diba? Hindi yung kasalanan, anak. Magtira ka rin. So, kung sa 100 pesos, ibibigay mo yung 50 pesos. hindi, lagpas. 75. 25 lang ang kanya. So, at least may natira. Di ba? Huwag naman lahat na ibibigay mo. Kasi may pangangailangan din. Di ba? Kaya ka nga nagtrabaho. Kasi para hindi ka rin makaperwisyo sa iba. Di ba? Ay, paano naman muna dyan? Kasi wala na ako eh. Binigay ko na, makakarinig ka ng hindi maganda. Di ba? So, kailangan magtira ka din talaga ng para sa'yo. So, maging matalino. So, i-apply natin yung word. Ano sabi ng Matthew? Be wise, be gentle like a dove, but be wise like a serpent. Oh, di ba? Kasi ang serpent, wise yan. Hindi yan nagpapalamang, hindi yan nagpapaisa. Ano? Hindi nagpapagulang. So, hindi mo nagpapagulang. So, napakasarap pong pag-aralan, bulay-bulayin yung word ng Panginoon. Pangalawa po, ang sabi dyan sa ating verse, 18 to 20 ng ating Santiago. Ano pong sabi sa 18 to 20? Ngunit may nagsabi, may pananampalataya ka at may gawa ako. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo Ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa, ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka ang Diyos na iisa ang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. oo, dito sa word, nangangatal pa. Di ba? Pag nangangatal, parang may
Kung yun yung kumbulsyon. Yung kumbulsyon, yung talagang grabe yung taas ng lagnat, no? Nangangatal, nanginginig. So, ganun po ang demonyo. May pananampalataya din siya sa Diyos, nanginginig pa. Kasi alam niyang mas makapangyarihan ang ating Panginoon kaysa sa Kanya. So, higit na may magagawa. So, ano yung sabi sa number 2, church? Number 2. Ipakita ang pananampalataya na may gawa sa pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ipakita ang pananampalataya na may gawa sa pamumuhay na ayon sa salita ng Diyos. Mga kapatid, maging ang demonyo, alam niya ang kasulatan. Alam niya ang Bible. Kaya nga, di ba sabi niya sa Matthew, nung tinutukso si Jesus, ano sabi doon? Matthew, ano yan? Chapter 4? Verse 5 to 6. Oo, 5 to 6. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem. Banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, alam ng demonyo yung kasulatan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay alalalayan, nang sa mga bato, ang paamoy hindi masasaktan. Magkaiba? Anong first? Matthew 4, verse 5 to 6. Number 2, wala ba? Wala, 4, 5, 6. Alam ng demonyo ang word, kaya dapat higit mong alam. Ngunit sumagot sa Jesus, sa susulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Thank you, kapatid. Salamat po. So nakikita po natin dito na pinatunayan ng Bible na ang kaaway nating sa Satanas ay alam niya ang sinasabi ng Panginoon. Kaya dapat may alam tayong lahat sa Word. Kabisado mo, kapatid. Para pagka kailangan mong i-apply sa buhay mo, may panlaban ka sa kaaway. So, sa Matthew 7, verse 24, meron ba? May 7 ba? Kapatid, meron. 7 verse 24 to 27. Kaya't kailangan natin isagawa, isakabuhay ang salita ng Diyos dahil ang sabi ng Lord, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino Na nagtayo ng kanyang bahay. nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, at ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Yung bahay na yan ay tumutukoy sa ating pananampalataya sa Diyos. So kung ang pundasyon, kapatid, ng iyong faith ay hindi bato, ang bato ay nagre-represent kay Jesus. Siya. Kasi si Jesus ang ating rock of salvation. Siya po yun. Kaya pagka si Jesus po ang pundasyon ng ating faith, matibay. Kahit anong pagsubok, kahit anong hamon, bumagsak ka man, bumabangon ka ulit. Hindi ka tuluyang nalulugmok o nawawasak. Hindi ka tuluyang bumibigay. Dahil yun ang gusto ng demonyo, bumigay ka. Na mawalan ka na ng katinuan ng isip. Na hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Hindi po yan ang kalooban ng ating Ama sa langit. So Santiago chapter 1 verse 22, anong sabi dyan? 1 verse, andyan po ba? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili. So ayaw naman natin, no, na sa higit sa lahat, dayain mo sarili mo pa. Diba? Hindi natin gusto yon. Amen po? So yun po yung pananampalataya na may gawa, isakabuhay po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po yun. Save ka na nun. Ang gusto lang, ang nais lang ni Santiago, ipakita mo yung faith mo na may kasamang action or gawa. Number 3. Church, anong sabi? Ipakita ang pananampalataya na may gawa.
Ipakita ang pananampalataya. Na may gawa, sumunod sa Sumunod? at sa tinutos na maglingkod sa Diyos. Nababasa niyo po ba? Pakibasa po, wala akong naririnig. Ipakita. Ang pananampalataya na may gawa, sumunod sa Diyos at sa tinutos ng Amen. Sumunod ng sa tinig at maglingkod sa Diyos. Sabi po dito sa verse 20, ibig mo bang patunayan ko sa iyo hangal na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kalakip na gawa? Si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Diyan nakikita o makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay ibinilang na matuwid. Ang tawag sa kanya ng Diyos ay ang kaibigan kong si Abraham. Diyan ninyo makikita na ibinilang na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa kanyang pananampalataya lang. Okay. So pag tinesting po ng ating Panginoon ang ating faith at sinabi sa iyo, sumunod ka sa akin, iwan mo lahat. Ano kaya yun? Matthew! Tingnan po natin sa Matthew. Kagaya po ng mga alagad nung tinawag sila. Matthew 9. chapter, ano yan? 9, verse 9. 9 verse 9. Pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Matthew na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Bakit ano ba si Matthew? Ano trabaho niya? Tax collector. Very good. Salamat. Nagbabasa kayo. Siya ay tax collector. Sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumanggi ba si Hindi. Matthew? Tumayo. Anong ginawa niya? Tumayo. Tumayo? At sumunod sa kanya. Sumunod sa Kanya. sa kanya. Lucas 5, verse 27. Ito yung mga proof. Lucas chapter, ano ba yun? 5 verse 27 to 28. Oh, anong sabi diyan? Pakibasa po. Pagkatapos nito'y lumabas si Jesus at nakita niya Isang Si Levi, isang maniningil na buwis. na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Amen. Iniwan niya ang lahat. Ang laki-laki ng kinikita niya bilang tax collector din siya. Oo, pagkatapos nito, lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis. Nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumayo. Ano kaya yung maabutan ka? Nagliliha ka. Nagbubuga. MJ, sumunod ka sa akin. Iwanan mo yan. Ay Lord, hindi pa tapos. Marami pa. Nako, ano to? Walk into within the day, Lord. Paano kaya yon? Ano ba yung mga business natin? Wala rito yung ating mga big time. O Brother Aaron, nakikipag-deal ka sa customer. Eh Lord, di ka muna, hindi ko pa nga ito naku-close eh. Wait lang Lord, wait lang. Asa na si Brother Johnson? Tinawag ka ng Panginoon. Eh Lord, tapos na trabaho mo, sumunod ka sa akin. Lord, extend pa, magjo-joyride pa ako. Sunduin ko pa sila. O, diba? So, sabi dito, nakita natin yung mga disciple, sumunod agad. O, eto may alibay. Matthew chapter 8. Tingnan natin yung alibay. Chapter 8, verse Matthew 8, ano yan na? Chapter 8, 21 to 22. 21 to 22. Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, pakinggan niyo po, please. Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? Ang sagot ng Lord. Sinabit sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. At ipaubaya Ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ibig sabihin nun? Amen. Kasi, yung walang relasyon kay Kristo, patay din sila. Tayo ganon, di ba? Totoo. Totoo po yun. So maraming alibay. At sabi dito, Lord, pwede bang umuwi muna ako? O Lord, tika muna. Mag-asawa muna ako.
Lord, ikakasal pa ako eh. Saka na po. Maraming pwedeng alibay. Pero anong sabi ng Lord? Sumunod ka sa akin. Yung po yung pagka sumunod ka sa Lord, yung po yung pananampalatayang may gawa. Wala ka ng excuse. Wala ka ng alibay. Oo. Naku, nakikita ko si Sister Claire pero ayoko na lang. Kasi pag tinawag siya ng Panginoon nasa kalsada, sumunod ka sa akin, itapon mo yan. Eh Lord, baka may manalo. Lagot ako. Itapon mo yan, sumunod ka sa akin. Diba? Nagigiling ma. Ha? Nagigiling ka. Oh, pwede. Pwede nga ba, nagbalot ako ng moron eh. Sumunod ka sa akin. Oh! Maraming humahabol. O, diba? Friday, kahapon. Paalis na lang si Kim. May nag-order pa ng 2 bilao. O, Kim, di ka pwedeng umalis. Maggayat ka. May order tayo. Diba nakita natin dito na pwede tayong makarinig ng tinig ng Panginoon. Bitawan mo yan. Sumunod ka sa akin. Pero, maging makatotohanan tayong hirap. Diba? Lord, paano mabubuhay ang pamilya ko kung iiwanan ko ang anak buhay ko, diba? Lord, paano ko matutupad ang mga pangarap ko kung bibitawan ko yung mga sideline ko? Yung mga, ano pa ba? Ano pa ba yung ibang ano? Yung mga, Side hustle. Pero kailangan makita sa atin ang pananampalatayang may gawa. Kasi sa Lord, walang imposible. Walang mahirap sa Kanya. Laging tinitest ng Lord ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa Kanyang mga salita. Nagkakaintindihan po ba mga kapatid? Amen. Matthew 4, meron pa. Matthew 4 verse, ano yan? 18 22. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya naghahagis ng lambat sa lawa ang 2 mangingisda. Sino to? Si Simon, na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga... ito yung sinasabing fishers of men, di ba? Mga malakaya. Gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Ano ibig sabihin nun? Ahayo kayo. Mamimingwit. Kaya nga, diba, saan kayo pupunta? Mamimingwit kami. Hindi literal na mamingwit, ha? Kundi, ano tayo ng mga soul, ng mga tao, nag-share tayo ng gospel. Tumanggi ba sila? Anong sabi? Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya na paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos naman ng lambat. Tinawag din sila. Tapos anong ginawa? Agad ano sabi? Tinawag din sila. Tinawag din sila ni Jesus. Sabi siguro, sumunod kayo sa akin. 22. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod Kay Jesus. Jesus. Nga, sapat tayo kaya. Lord, maliliit pa anak ko eh. Paano ako magsuserve? Diba? Di ako punta sa church, Lord. Magugulo yung mga anak ko eh. Alam niyo po yung mga batang ganyan, okay lang yan. Ang mahirap yung tayo mismo yung Makulit. Magulo. Tayo magulo. Amen po. Kaya hindi natin talaga, alam mo may masakit pa nga dyan eh, na kung ano yung nagiging sagaban at nagiging hadlang para sumunod ka kay Jesus, babawiin sa iyo. Warning yon. Marami po. Kasi, di ba nga, kanino ba yung galing? Nagiging hadlang, tinatawag ka niya mag-serve. Tinatawag ka niya sumunod para ibahagi, para mamangwit. Hindi ng isla. Mansay, mamasol sa karagatan. Okay. So tayo naman, mamasol sa patag. Tama? So napakasarap po ng pag-aralan yung message ng Lord dahil ito po talaga ay kumakatok sa ating mga puso kung paano po tayo sumunod at magpakita ng faith na may gawa. Amen po ba?
So sabi dito sa ating verse, tuloy-tuloy, ang sabi dyan, gayon din si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, malugod niyang pinatuloy ang mga dito tik-tik, ang word doon sa iba, spy, tama, espiya, ng Israel upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ibinilang na matuwid. Patay, ito yung kanina anak, yung sabi na patay ang katawang walang spirito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sinabi ng Bible yon. So anong sabi dito sa next natin? Meron na ba? Oh, pagtatapos na. Pakibasa po, please. Lahat para sumunod sa at maglingkod sa Diyos upang may pakita ang iyong pananampalataya na may kalakip na gawa. Mahina. Ayaw sumunod. Go, church! 1, 2, 3, go! Kaya ba? Iwan ang lahat para sumunod at maglingkod sa Diyos upang may pakita ang iyong pananampalataya na may kalakip na gawa. Nasagot. Amen. Naririnig ng Lord yan, ha? Amen. Amen, Lord. Yes po. Kaya pag may gawain, pag nagliliha, bitawan ang niliha. May gawain. Pag may gawain, pag may mga alaga, bitbitin si alaga. Amen po ba? Amen. Paano yun pag may bisita? Bitbitin si bisita. Bisita, oy. Especially madalas ganun, marami laging bisita to eh. Bitbitin mo kapatid. Ay paano ba yan? Natapat naman na may gawain. Tama po ba? Balik kayo. Eh paano yung meeting, Brother Aaron? Ang layo. Oh, eh, nagpakita po si Brother Aaron ng video. Nandun talaga eh. Nagmi-meeting. Sabi ko, Friday, nasaan ka? Yan. So, mga kapatid, hindi po nagbibiro ang word. Talaga pong ito ay nagtuturo sa atin kung paano tayo lumago at lumalim sa ating relasyon sa Diyos. Kaya po ang ating hamon ay ito. Challenge! Go! Please, patay! Amen. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita na amin pong napag-aralan ngayon. Thank you, Lord, dahil kami ginising mo muli sa katotohanan na nalulugod ka po sa pananampalataya namin, lalo na ito'y may kalakip na pagsunod, paggawa, pag-aksyon, Panginoon, tungo sa paglago namin, paghakbang namin sa paglago namin sa aming pananampalataya sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, dahil kung kami lang, lagi po kaming may dahilan, lagi kaming may rason, lagi kaming may nakikita, Panginoon, na pwedeng i-alibay. Subalit, Lord, kung ang kalooban mo talaga ang aming nais na maghari, wala pong mahirap. At hindi po kami mahihirapang sumunod sa inyo. Thank you, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, Holy Spirit, sa pagkilos mo sa aming mga puso at isipan. Dalangin ko po, O Diyos, na kayo po ang kumumpleto na mensaheng ito sa aming mga puso at isipan, nang sa gayon, patuloy naming marinig ang iyong kalooban. Sa iyo lang mga mataas na papuri. In Jesus' mighty name, lahat ng bless. Magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. God bless po. Dadako na po tayo sa isa pang part ng ating gawain, which is ito yung pagbibigay. So bago ang lahat, makibasa muna tayo sa awit 86:12. Pupurihin kita, O Panginoon kong Diyos, ng aking buong puso at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan magpakailanman. So napakaganda ng verse na to, mga kapatid. So sa paanong paraan ba natin, o sa tingin natin sa paanong paraan natin mapapapurihan ang ating Diyos? Maraming way, di ba? So, pwede kang maglingkod ng tumulong dito sa bahay panambahan, tumugtog, umawit sa Kanya, paggamit ka, humayo ka. So, maraming paraan, pero pwede rin nating papurihan ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod. Amen po ba? Sa paanong paraan natin paanong paraan tayo susunod? Ako sa nakikita ko sa verse na to,
is yung pagiging tapat natin sa pagbibigay. So, napakalaking bagay nun na maging tapat tayo sa Kanya at bilang pagbabalik ng mga biyayang ibinibigay niya sa atin. Hindi pa ba sapat na malakas tayong lahat dito na wala tayo sa ospital? Amen po? Di ba? Yung lakas pa lang na ibinibigay niya araw-araw pagising natin, libreng hangin. Imagine mo kung nasa ospital ka, ang oxygen doon magkano, di ba? Pero hindi niya ginagawa yun sa atin dahil alam niya na tayo tapat. At alam niyang ibabalik natin sa Kanya ang kapurihan na pagbibless sa atin. Lalo-lalo sa mga hanap buhay, sa ating mga trabaho, kung ano yung mga source of income natin. So, magpakailanman, ibig sabihin endless yun. Di ba? Habang nabubuhay tayo sa mundong to na masalimot, imagine niyo bakit nakukuha niyo pang mag-serve sa Panginoon. Dahil yun sa grasya niya. So, dapat tayo bilang anak niya, ibinabalik din natin yun sa ating Panginoon. Although hindi naman kailangan ng Panginoon ng pera natin. Kailangan nyo ng bahay panambahan natin upang magpatuloy. Tama po ba? Amen po ba? Para pang budget sa mga pagkain, sa mga humahayo, pang budget doon, sa mga service natin, sa mga kuryente. So, hindi naman gagana tong mic na to kung walang kuryente. Tama po. So, hindi rin naman tayo makakainom ng tubig dyan kung hindi tayo bibili. So, ang magbe-benefits po ng ibinibigay na nating ikapo dito, tayo din. Hindi ang Panginoon. Bilang pagsunod na lang, ginagawa natin yun. Amen po? So, magbigay tayo ng papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Pilitin natin kahit magtabi-tabi tayo. Kasi ang Diyos alam ng pangangailangan natin. Higit pa sa pangangailangan natin, pinoprovide niya. Tingnan niyo yung mga katabi niyo, ang lulusog, di ba? Nagkulang ba si Jesus dyan? Di ba? Tingnan mo si Tita Gwen. Sorry. Ito, purihin ng Panginoon. Tayo po ay magbigay ng walang pag-aalinlangan at may galak sa ating mga puso. Kakanta? Siya? Hey, sa Bayan Bigkas. Sa bayan bigkas. Oh, dito na, dito. Pamisan mo. Okay na. Okay. Okay, dito na, sa dit lang. Sa dit lang. Saglit lang. Dali, pasok. Pasok. Marinig ka tayo. Lahat yun. Okay. Ay, wag po, be. Tayo lang kayo. Tayo lang po. Okay. Pasok. Pinasaktisan natin ito na 10 taon. Dapat perfect na to, ha? Okay. Didihens na iyan pala yun lang. May reverse lang na May malibert. Kala ko kakanta eh. Hindi ka kanta, reverse lang. Okay. Pinag-practice na natin na 10 taon. Kaya iba dito, 7 years old, alam na nila. Okay, 1, 2, 3, go! Ayun! Galing! Ayun na! Dali na. Okay.
Nakapagbigay na ba ang lahat? Hindi pa pala. Kano sa'yo? Okay po, so yung prayer po natin doon sa giving, isabay na lang natin mamaya, anak. Kasi meron po tayong communion na nakaligtaan ko kanina. Pero salamat kasi naipaalala. So, tinatawagan ko si Brother Johnson at Pau para sa ipanalangin ang saro. Hindi daw niya alam. Kim and Brother Johnson. Nagtinto. Anong Diyos? Sa Joseph lang. No, dito na po. Ay, para sa mga bata na kayo. Next. Di pa natin eh. Tayo po tayong lahat, please po. Tayo. Sa pananalangin para panalangin po natin ang saro at ang tinapay. Ginagawa po natin ito bilang pag-alala sa ginawa ng ating Panginoon 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito tayo may kaligtasan. Sabi ng Bible, alalahanin niyo to lagi pag kayo ay nakakatipon. So tayo once a month, every first Sunday of the month lang natin inaalala. Mga kapatid, samahan niyo po ako ipanalangin ng tinapay. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa anak mong si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po dahil ito po yung nagre-represent na lahat ng aming mga, sa kanyang mga lamay at sa mga sugat, lahat ng aming mga karamdaman ay gumaling na. Lahat ng aming mga sakit na mararanasan ay pinagaling na ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkain po namin ito. Nawa po, Panginoon, ay patuloy namin ma-realize or patuloy po namin maunawaan ang kahalagahan na ginawa ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpili natin po yung saro, at spray, simbolo po ng Dugo ni Jesus. At spray. O dakilang Diyos, pagpalain niyo po itong saro na aming inumin, magsimbolo po ito na naalala po namin ang ginawa ni Jesus sa krus sa Kalbaryo, Ama. Alam po namin naman na napakapangyarihan po ng Dugo ni Jesus. Nagsimula ng patak ang dugo niya, Ama, sa Garden of Gethsemane, Ama. Alam po namin sa bawat patak, thousand of soul ang naliligtas. Ama, napakapangyarihan po ng Dugo ni Jesus. Salamat po. Salamat, Jesus, na sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Salamat po, Ama, na pinagkaloob niyo po sa amin na yung anak. Sa kabila ng naranasan niya, Ama, hindi kayo nag-withhold na ipadala sa dito sa mundong ito para sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Ama, salamat po. Pinalala po namin ang ginawa ni Jesus. At yung tinusok sa tagiliran, Ama, alam po namin ito ay para po sa amin lahat. Salamat po, Ama, salamat po. Pagpalain niyo po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo po ay umawit na isang awit ng paghingi ng tawad, pagpapasaliksik sa ating Panginoon. Ipamahagi mo ang saro. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumulong sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus.
at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakila at wagas na pag-ibig mo na ibinigay mo po ang kaisa-isa mong anak na si Jesus. Nagdusa, naghirap, at humantong sa kamatayan dahil sa aming mga kasalanan. Salamat po na hindi na nanatiling patay ang aming Panginoon. Nabuhay siya ulit upang patunayan ng sino mang manampalataya at may kaugnayan sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito kami po ay nagkaroon ng katiyakan ng buhay na paroroon ay sa iyo lamang. Salamat sa iyong banal na dugo na luminis kami sa lahat ng aming karumihan. Pinupuri ka namin, Lord, at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen! Announcement po, meron tayong prayer meeting pag Friday, dito po, 7 o'clock. So, lahat po ay aking in-encourage na magsumika na makadalo kasi napakalaki pong tulong at bagay na tayo po ay nagsama-samang manalangin para po sa ating ikatatatag, ikalalago ng ating pong buhay Kristiyano. Pag Saturday po, meron din gawain ng mga music. Sa music team, meron silang Bible study and practice. Salamat sa Panginoon at ito'y nasimulan na at magpapatuloy sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Magpatuloy lang po tayo mga kapatid sa ating pong paglakad tungo sa paghakbang sa paglago at pananampalatayang may kalakip na gawa. Amen. Let us pray na po. Hallelujah. Ay, teka muna. May nag-birthday ba ngayon? October? Feeling birthday lang. Feeling blessed. Sabi. Wala ba o meron? Meron bang naka, ngayon, October? September siya. Okay. Brother Anthony, September. Halika rito. Sino pa September? Wala na ba? Wala na September? Bukod kay Brother Anthony? Wala pa po. First pa lang naman. Sige po, kahit lumipas na yan, ay alalahanin natin at kilalanin natin yung kabutihan ng Lord sa buhay mo, kapatid. Amen po. Pwede po natin i-extend ang ating right hand sa kapatid natin ito. I-bless po natin siya. Hallelujah. Glory to your name, O God. Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aming kapatid na si Anthony. Maraming salamat po sa karagdagang taon na ibinigay mo sa kanya na nakaraang buwan ng September. Salamat sa biyayang grasya mo na apaw-apaw sa anak mong ito, Panginoon. Wala kaming ibang dalangin kundi patuloy na makilala kanya at maranasan niya ang grasya mo, ang katapatan mo, Panginoon, sa kanyang buhay. We pray, Lord God, na patuloy po siyang lumago at lumalim sa inyong banal na salita. Marami po siya marahil mga request sa pananalangin, ngunit higit mo siyang kilala, Panginoon. Alam mo nang higit ang kanyang mga daing at pagsusumamo sa inyo. I pray and we pray, Lord God, pagpalain mo po siya tingatan, Panginoon, na magampanan niya po ang kanyang mga tungkulin sa kanyang pamilya. At higit sa lahat, Lord, madala niya po sa inyong banal na paanan ang pamilya niya, Lord God. Maging pagpapala po ang kapatid namin ito sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, sa magiging bagong family niya. Thank you, Lord, sa magiging bagong member ng family. Maraming salamat. We pray, Lord, na ang binabalak nilang magpakasal, tulungan mo siya, Panginoon. Tulungan mo siya na mag-provide ang lahat at higit sa lahat makapag-desisyon na, Panginoon.